Mukhang nakabawi na ang Golden State Warriors mga idol mula sa kanilang nakakabigla na record-setting na pagkatalo laban sa Boston Celtics noong Lunes. Matapos magpakita ng magandang simula laban sa Sacramento Kings noong Miyerkules ng gabi, nagtala sila ng malaking kalamangan na 65-48 sa halftime. Ngunit naging iba ang kwento sa ikalawang kalahati ng laro. Nagpakita ng matinding pressure ang Kings mga idol sa second half at gumamit ng isang 10-0 run sa huling bahagi ng laro upang talunin ng Warriors 123-117. Matapos ang laro, binanggit ng Warriors head coach Steve Kerr ang pangunahing dahilan ng pagkatalo ng kanyang koponan. Ayon sa 95.7 The Game, turnovers. Ayon kay Kerr, ang buong laro ay tungkol dito. Sa third quarter, turnovers pa rin. Sa unang kalahati, tinatrap nila kami pero nahandle umano ang mga traps ng maayos at nakuha ang mga wide open shots na pumasok. Sa second half naman mga idol, nawalan umano ng poise ang Golden State Warriors at tumaas ang pressure nila. Ngunit maliban na lang siguro sa 2 o 3 play kung saan natrap nila si Stephen Curry at nakakuha ng deflection, halos lahat ng turnovers ay unforced. Ayon kay Steve Kerr, isa sa pinakamalaking statistics o factor mga idol na nagdesisyon sa laro ay ang bilang ng turnovers. Nagbigay ang Warriors ng 19 turnovers na nagresulta sa 27 points para sa Kings. Samantala ang Kings ay nag-turnover lamang ng 8 beses para makakuha ng 16 points ang Golden State Warriors. Isa itong laro na nagtakda sa 6 points na lamang na agwat. Malaking pagkakaiba ito mga idol. Si Dennis Schroeder ay nagtala ng 5 turnovers sa loob lamang ng 21 minutes, habang si Gary Payton II naman ay may 4 turnovers sa 13 minutes na playing time. Ang mga turnovers mula sa mga secondary ball handlers ng Warriors mga idol tulad na Schroeder at Payton ay isang malaking issue, lalo na't hindi sila nakakatulong sa pag-organize ng offense katulad ng ginagawa ni Stephen Curry. Dahil sa pagkatalong ito mga idol, bumagsak ang Warriors sa 21-22 record at ngayon ay nasa labas na ng Western Conference play-in picture. Mahirap para sa kanila na natalo ng 4 na beses sa kanilang 10 laro at nagsimula ng bumagsak sa standings pagkatapos ng isang magandang simula ngayong season. Hindi pa malinaw mga idol kung magkakaroon sila ng tulong mula sa trade market, ngunit kahit sino pa man ang naroroon, kailangan nilang magbago at magpakita ng mas magaling na laro kung nais nilang makapasok sa NBA playoffs. Ano sa palagay ninyo mga idol?